Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Kipi Chu. Medyo mayroon siyang suggestion, win-win solution. Parang challenge ito sa mga UNIP, lalo na kay Professor Cielo Magno. Emerge, sabi niya, naalimpungatan ako. In my dream, Sarah said, okay, I will sign a waiver to open bank account, and BBM will also sign to do a hair dito test sa buhok. Okay na, Cielo Magno, yung dream ko. Kasi yeah, talino naman ako nung una, bilib ako dito kay Professor Cielo Magno kasi maganda yung prinsipyo niya nung una, di ba? Undersecretary siya ng Finance. Hindi na maganda yung ginagawa ng administrasyon pagdating sa doon nata sa rice price ceiling ng bigas. Yun ang kanyang tinutulan. Kaya nag-resign siya dahil kinontra niya ang patakaran ng Marcos administration. Kaya maraming humanga. Isa na ako sa humanga kay Professor Cielo Magno nung una. Akala ko tuloy-tuloy na yan, kaya later nagbago ang ihip ng hangin. Naging tahimik na siya pagdating sa mga ginagawa ng Marcos administration. Maingay lang siya pagdating kay Pipi Sara at mga Duterte. Kaya ito, yung pagsampa nila ng plunder case laban kay Pipi Sara, ang kanyang challenge is dapat daw si Pipi Sara i-open niya ang kanyang bank account. Kasi kung kung wala daw itinatago ni Pipi Sara, dapat i-open niya ang kanyang mga bangko. Kung ayaw niyang i-open, yun, may tinatago. Anong klaseng reasoning yun? Diba? Parang sila yung nagsampa ng plunder, wala naman pala silang ebidensya. Nagsampa sila ng kaso, and then, bahala ngayon si Pipi Sara na ipakita ang bank account niya para wala siyang kinulimbat na milyones. Ano ba yan? So ito ngayon. Suggestion ni Pipi Chu. Ito na siguro ang solusyon sa lahat. Kung papayag ang UNIP, ma-convince nila ang kanilang Pangulo na papayag ng Presidente magpa-testing sa buhok. Pag nagpa-testing siya, sige na rin. Pipi Sara, i-open na rin niya ang kanyang bangko. Ano sa tingin nyo? Papayag, makukonvince pa nilang Pangulo na magpa-testing sa buhok? Palagay ko, suntok sa buwan yan. Ayaw na ayaw. Hindi talaga. Nagtataka ko na parang ganyan din eh. Kung walang itinatago si Pipi Sara na tagong yaman, dapat i-open niya ang kanyang bank account. Ganyan din si BBM eh. Kung talagang malinis siya, kahit inakusahan siya ng kanyang kapatid na gumagamit ng pinagbabawal na gamot, dapat magpa-testing sa buhok. Ayaw niya. Di walang makapilit sa Pangulo kung ayaw niya. Di ba? In the same manner, na ang Vice Presidente ayaw niyang i-open ang kanyang bank account, walang magagawa itong mga UNIP o kakampik na ito. Magbasa lang ako sa mga comments ha. Kakatawa. The political blogger, sabi niya, walang ganyan, foul yan, sagot ni Cielo. Chris Sato, and Cielo, takang-taka, no, will open her head if she has a brain. Baryuhang official, sabihin ni Cielo Magno, okay, don't sign a waiver.
Abel Dayan, tulad ng tato ni Bongo, hamon ni Trililing. Bongo ba yun? Si Attorney Manscarpio ata yung may tato. Ay hindi, si Congressman Pulong yung tato. Jing, sabi niya, go Cielo Magno, utak Trililing ding. Speaking of Trililing, sa wakas, umamin na rin si ex-Senator Trillanes sa isang pahayag na mahihirapan silang talunin si BP Sara sa 2028. Kasi all surveys points out to BP Sara as the woman to beat. Napakalayo yung mga kalaban. Kaya the only solution, sabi ni ex-Senator Trillanes, and I agree, dapat magkaisa ang mga UNIP, Marcos loyalist and Marcos loyalist and Kakampings dapat magkaisa para mas lumaki ang chances nila na talunin si BP Sara. Kaya lang, ano sa tingin nyo? Kaya ba nilang mag-unite? Sa tingin ko, imposible. Suntok sa buwan yan dahil ang Marcos administration mag-raise up talaga sila ng sarili nilang kandidato sa 2028. Maglalaban BP Sara, Hontiveros ba o Lenny, dalawa lang yan. And then dito sa Marcos Camp, ang lumalabas nga pangalan ngayon si John Vic Rimulya or si Romualdez. Pipilitin ni Romualdez na babangon sa kanyang pagkalugmok ngayon. So, tatlong kandidato ang malakas. May pang-apat pa, baka si Rapi Tulfo kakandidato rin. So, apat sila. Apat na four-way fight sa 2028, siguradong mananalo si BP Sara. Kaya, gawin nyo na lahat ang gawin nyong paninira kay BP Sara. Galingan nyo. Pagdating ng 2028, huwag kayong iiyak pag-upo ng isa na namang Duterte sa Malacanang. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Hello mga ka-viewers, live to karon mo ni si Ate mo Tagalog Yero. So mo ni ang ato pa ni Ate. Ginoon man ko. Dani tap. Bubusan bay. Ano ko rin mo kalat. Gabag. Ano ang nagansang tanipet sa Nagyod og atop. Ug karon natin sa imong masulti nga nahumana og atop ang inyong balay. So, sin, ta nakapakay, dagay dua abo dahil ta balay dahil ita. Oh. Ano, limang ka. So pila na imong edad dayte? 39 naman god. 39, so na kay anak. Kabalay. Na kay anak.
Naa. So pila ka bukas, walo. So aya pagid mo nakaatop sa inyong balay, sa inyong abuhan lugar ni ninyo. Abuhan na. So mo lang abuhan nila ate ilang gihimo. So dako kayong pasalamat. Sige te, salamat po.